Sa nakaraang episode nakita natin ang pagwasak ng Dragon King sa mundo. Nagpamalas na ito ng napakatinding lakas na kahit na ang mga missile ay hindi tumatalab sa kanya. Walang nagawa ang US Army at naglasing na lamang ang direktor. Pero sa hindi inaasahang pagkakataon ay bigla na lang dumating si Jinwoo at hiningi ang runestone ni Kamish at gagamitin niya ito upang mag-counter-attack sa mga kalaban. Pagkatapos nito ay pinuntahan ni Jinwoo si Mrs. Norma Selner upang magpahula. Napaiyak na lang ang manghuhula sa nakitang hinaharap ng ating bida. Sa pagtatapos nga ng episode na ito sinimulan na nila Thomas Andre ang plano nila ni Jinwoo para tapusin ang ibang monarch. Nagkaharap na din dito si Jinwoo at ang Dragon Monarch. Nakatayo sa itaas ng sirang gusali ang Dragon King habang nasa ibaba naman si Jinwoo, nagpapalitan ng matatalim na tingin. Nagpapakiramdaman sa kung ano ang pinaplano ng isa't isa. Malakas ang kutob ng Dragon King na si Jinwoo ang dahilan kung bakit hindi niya makontak ang Monarch of Steel Body dahil kung hindi, ay tinaraydor na siya nito. Pero kahit naguguluhan sa nangyayari, isang bagay ang sigurado ang Dragon King at iyon ay kailangan niyang patayin si Jinwoo. Nagpakawala ng malakas na apoy mula sa bibig ang Dragon King sa direksyon ni Jinwoo. Sa lakas ng atake ay nagmistulang dagat ng apoy ang tinamaan nito. Pero mabilis na nakaiwas si Jinwoo sa atake. Inis na napatingin ang Dragon King sa itaas kung saan nakasakay si Jinwoo kay Kaizel. Binigkas ni Jinwoo ang salitang Arais at nagsilabasan ang mga bagong Shadow Army na agad umatake sa Dragon King. Samantala, sa di kalayuan ay makikita si Liu Zigang na walang hirap na pinugot ang ulo ng isang higanteng halimaw. Para kay Liu Zigang, hindi problema ang ganitong mga higante hanggat hindi sa dagat ang labanan. Pero kahit abala sa pakikipaglaban, ramdam ni Liu Zigang ang kakapangilabot na kapangyarihan na nagkalat sa buong lugar kung saan libo-libong mga hunters ang nakikipaglaban sa mga di mabilang na rami ng mga halimaw. Pero ang mas kinatatakutan ni Liu Zigang ay ang labanan sa pagitan ni Jinwoo at ng Dragon King na sa tingin niya ay nagsimula na. Hindi naman malirito si Liu Zigang. Gamit ang nag-ipong lakas sa Dragon Claw, mabilis na napatay ng Dragon King ang hilera ng mga Shadow Army sa isang atake lamang. Sa lakas ng atake ay nagkapira-piraso ang mga Shadow Army at naglaho na parang abo sa hangin. Wika ng Dragon King na dismayado siya na pinadala ni Jinwoo ang pinakamalalakas na Shadow Soldiers para patayin ang Monarch of Steel Body samantalang sa kanya ay mga pipitsugin lamang. Pero natigilan sa pagsasalita ang Dragon King nang makita si Jinwoo papasok ng isang portal. Napaisip ang Dragon King kung sinusubukan ni Jinwoo na tumakas. Galit na lumipad ang Dragon King para sundan si Jinwoo. Pero pagpasok sa portal, nagulat ang Dragon King na makita ang Shadow Army ni Jinwoo kasama ang mga sundalo ng Monarch of Steel Body. Naisip ng Dragon King na maaaring na-absorb na ni Jinwoo ang hukbo ng Monarch of Steel Body. Napatingin sa likuran ang Dragon King at nakita ang Monarch of Steel Body na unti-unting naglalaho sa kamay ni Belion at Beru. Napapikit na lamang ang Dragon King at sinabing mahusay ang naisip na stratehiya ni Jinwoo. Pero maling-mali si Jinwoo kung iniisip nito na nautakan na sila. Dahil ang totoo, sila ang nakautak kay Jinwoo. Pinakita ng Dragon King ang daan-daang gates na hinanda ng Monarch of Transfiguration at ipinaliwanag na ito na ang katapusan ni Jinwoo dahil kahit anong oras ay pwede siyang magsumon ng mga dragon. Pagkatapos na sabihin ito ng Dragon King ay makikita ang sabay-sabay na paglabas ng libo-libong mga dragon sa bawat gates. Wika ng Dragon King na wala ng pag-asa pang manalo si Jinwoo dahil nasira na niya ang plano nito. Pero gumisi lamang si Jinwoo at sumigaw ng cancel summon. Nagulat sandali ang Dragon King sa ginawa ni Jinwoo dahil sa tila bigla ang pagsuko nito pero napaisip ang Dragon King na tama rin lamang ang ginawa nito sapagkat matatalo rin lamang sa huli. Tuluyang napuno ang pulang kalangitan ng mga dragon. Pumikit si Jinwoo habang nakatingin ang Dragon King. Pero laking gulat ng Dragon King nang muling magmulat si Jinwoo at nagpakawala ng malakas na sigaw na umalingaw-ngaw sa buong battlefield. Mga bro, 1,699 likes ang goal natin sa video na ito. Nakaka 20,000 views ang videos natin. Isang like nyo lang ang kailangan ko. Paabutin nyo ng 1,699 likes ang video na ito at ilalabas ko na din agad yung susunod na video. Kayo na lang ang hinihintay ko. Bilisan nyo at mag-like na kayo. Subscribe na din kayo sa iba pa natin channel, libre lang ang content natin, kaya hinihingi ko ang suporta nyo. Napunit ang suot na damit ni Jinwoo sa paglabas ng malakas na enerhiya sa kanyang buong katawan. Agad na napagtanto ng Dragon King na hindi lamang ito normal na sigaw kundi ito ay ang nakatagong kapangyarihan sa runestone ni Kamish, ang Dragon Fear. Ang Dragon Fear ay may kapangyarihang patigilin ang lahat sa paggalaw, mapakalaban man o kakampi. Makikita nga ang pagtigil ng lahat mula sa mga dragon na lumilipad sa itaas hanggang sa lahat ng mga nasa ibaba habang nababalot ng kulay pulang enerhiya. Hindi maitatanggi ang gulat sa mukha ng Dragon King na maski sila ng Monarch of Transfiguration ay nagawang mapatigil ni Jinwoo. Biglang sumulpot sa tabi ng Dragon King si Jinwoo at sinabing may pupuntahan sila.
Nabalot si Jinwoo at ang Dragon King ng isang itim na usok, at ilang sandali lamang ay napunta sila sa isang isla kung saan nakatayo ang kastilyo ni Jinwoo. Gulat na sinuri ng Dragon King ang buong paligid at napagtanto na pamilyar ito. Wika ni Jinwoo na tama ito ng iniisip. Nasa malayong isla sila sa kabilang panig ng mundo kung saan minsang nanirahan ang Dragon Army. Napangiti ang Dragon King dahil muli siyang nagulat sa klase ng pag-isip ni Jinwoo ng stratehiya. Batid niya na kahit kaya ni Jinwoo na makipaglaban ng harapan, mas pinili ni Jinwoo na dalhin siya sa malayong isla kung saan silang dalawa lamang ang maghaharap dahil kung makikipaglaban sa dami ng kanyang hukbo, mabilis na mauubos ang mana ni Jinwoo. Sarkastikong tinanong ng Dragon King kung ang kastilyong nakikita niya ay pagmamay-ari ni Jinwoo. Sumang-ayon naman si Jinwoo pero hindi nagustuhan ang tono ng boses ng Dragon King. Kaya pinalabas ni Jinwoo ang Kamish Dagger, at sinabing bagamat hindi kasing ganda ng inaasahan, pwede na itong libingan ng Dragon King. Napangisi ang Dragon King at nagsimulang mag-transform sa isang dambuhalang dragon. Nagsilabasan naman ang mga pinakamalalakas na Shadow Soldier ni Jinwoo, at pinalibutan siya bilang paghahanda sa labanan. Sa US Hunter's Bureau, makikita si Norma Selner na nakatanaw sa labas ng bintana ng building. Wika nito na tuluyan ng lumaganap ang malalaking apoy na dulot ng labanan sa buong teritoryo ng US. Nagpakawala ng malalim na buntong hininga si David Brennan at sumang-ayon sa sinabi ni Norma Selner. Wika nito na pati ang paglaganap ng iba't ibang mga mana ay umaabot na sa iba't ibang rehiyon ng bansa. Hindi matanggap ni David Brennan na hindi agad siya naniwala sa babala ni Jinwoo noon, ngayon wala siyang ideya kung ano ang dapat gawin para pigilan ang pagkawasak ng mundo. Napapikit si Norma Selner at sinabing hindi lamang naman si Jinwoo ang hunter na lumalaban para pigilan ang mga halimaw. Lahat ng mga hunters sa buong mundo, mapa A-rank man o S-rank ay buong tapang na nagtutulong-tulong para harapin ang mga halimaw. Paliwanag ni Norma Selner na hindi man nagkakalayo ang lakas ng E-rank sa normal na mga tao ay patuloy ang mga ito sa pakikipaglaban. At ganon rin naman ang kaso pagdating sa C-rank at D-rank na mga hunters. Kung ang E-rank ay kayang pumatay ng isang halimaw, 3 naman ang kayang patayin ng D-rank at 10 naman sa C-rank. Kahit ang mga S-rank na kayang pumatay ng libo-libong halimaw, mamamatay rin ang mga ito kagaya ng mga lower rank hunters. Pero mangyari mang pumanaw ang mga hunters, ang mga sakripisyo nila ang magiging daan ng kinabukasan para sa lahat. At gusto ni Norma Selner na tawagin nila itong pag-asa sa kabila ng kinakaharap na problema. Samantala sa Korean Hunters Association, makikita si Woo Jin-chul na nakatayo sa tabi ng bintana. Sa likuran ay may isang tauhan na ipinaalam na matagumpay na nailayo ni Jinwoo ang mga kalaban sa isang malapit na isla sa Japan kung saan walang naninirahan na mga tao. Agad na naalala ni Jin-chul ang naging usapan nila ni Jinwoo tungkol sa isang isla kung saan nag-collapse ang isang gate ng mga higante at nagkalat ang maraming mana sa kalakhan ng isla. Batid ni Jin-chul na kung doon mangyayari ang labanan ay mababawasan ang pinsala na matatamo ng mga bansa. Nagtanong ang tauhan kung dapat silang magpadala ng mga hunters para tumulong kay Jinwoo. Wika ni Jin-chul na nasa US lahat ng mga S-rank hunters, kaya malabong makapagpadala ng mga hunters na may maitutulong sa labanan. Biglang napangiti si Jin-chul nang maisip na ipadala ang E-rank hunters. Natatawang tinanong ni Jin-chul ang lalaki kung alam ba nito na dating isang E-rank hunter lamang si Jinwoo. Gulat na gulat ang lalaki sa sinabi ni Jin-chul. Wika ni Jin-chul na naniniwala siya na kahit isang E-rank hunter lamang ay pwedeng maging isang bayani. Samantala, makikita ang pagsugod ni Jinwoo sa Dragon King habang nakasakay kay Kaizel. Ang Dragon King naman ay humandang magpakawala ng apoy sa bibig. Pero bago pa mapakawala ng apoy ay mabilis na pinuluputan ni Belyon ang bibig ng Dragon King gamit ang kanyang tila lubid na sandata. Galit na tumingin ang Dragon King sa ibaba at nakita si Belyon na buong lakas na pinipigilan ang lubid para hindi siya makawala. Agad na sumugod si Joma at ang kasamahan nito para pigilan ang liig ng Dragon King. Si Task naman ay nagpakawala ng malakas na enerhiya para ihambalos ang Dragon King ng pabali-baliktad. Sumugod na rin sina Beru at Greed at malakas na tumama sa mukha ng Dragon King. Tuluyang bumulagta ang Dragon King. Wika ni Jinwoo ay nagiging epektibo ang kanilang pag-atake. Pero humisi ang Dragon King at sinabing natutuwa siya na makita ang mga kalaban niya na inaakalang matatalo siya sa ganong klase ng labanan. Nanlaki ang mga mata ni Jinwoo sa takot nang magpakawala ang Dragon King ng Dragon Fear. Lahat ng mga Shadow Soldiers ay natigilan sa kani-kanilang kinatatayuan, habang pilit na nagpupumawala sa enerhiyang pumipigil sa kanilang gumalaw. Hindi makapaniwala si Jinwoo sa ginawa ng Dragon King pati ang katotohanang hindi niya makontrol ang kanyang Shadow Soldiers. Sinubukang i-cancel ni Jinwoo ang pagsumon kay Kaizel pero nagpakawala na ang Dragon King ng malakas na apoy. Nabalot ang buong battlefield ng nagbabagang apoy.
Mabuti na lamang at nakaiwas agad si Jinwoo at matagumpay na napabalik si Kaizel. Paulit-ulit na nagbuga ng apoy ang Dragon King sa iba't ibang direksyon. Pagkatapos ay buong pagmamalaking ipinaalam na ito ang tunay na lakas ng isang Monarch of Destruction. Isang nilalang na hindi takot na magsakripisyo ng kahit na sino manalo lamang sa labanan. Ang sumisimbolo sa pagdanak ng dugo, sa nakapangingilabot na sigaw, sa galit, at sa pagkawasak ng mundo. Isang nilalang na nilikha para magpasimula ng gulo. Isang nilalang na pinangalan ng Antares, ang Monarch of Destruction. Nanatiling kalmado si Jinwoo habang nag-iisip na sa kabila ng dami ng mana na nagkalat sa buong isla nang mamatay ang King of Giants, hindi ito naging sapat para malabanan ang atake ng Dragon King. Sigurado si Jinwoo na sa lakas ng atake na pinakawala ng Dragon King ay kahit ang kanyang mga Shadow Soldier na hindi naman namamatay ay baka tuluyang mamatay kapag natamaan ng direct hit. Muling nagbalik sa dating anyo ang Dragon King at sinabing hindi kailangan matakot ni Jinwoo. Ang totoo ay humanga siya sa ginawa ni Jinwoo sa pag-corner sa kanya, kahit ba kayang-kaya niyang kumawala sa pagkakahawak nito. Kaya bilang kapwa Monarch, pinaalala ng Dragon King kay Jinwoo na hindi naman sila ang totoong magkalaban, kundi ang mga rulers ang kalaban nila. Wika nito na ang mga rulers ay walang ibang nais kundi ang mapatay ang mga monarchs at hindi naiiba si Jinwoo roon. Kaya nang makita niya kung paano makipaglaban si Jinwoo, nagbago ang isip ng Dragon King sa pagpatay kay Jinwoo, imbes, gusto na niya na magsanib puwersa sila para mapatay ang mga rulers. Kung papayag si Jinwoo ay maipapangako ng Dragon King na hindi niya sasaktan ang pamilya ni Jinwoo, pati ang South Korea ay hindi niya gagalawin at aalis sila ng tahimik. At hindi lamang ang mga iyon ang kayang ibigay ng Dragon King kay Jinwoo, pati ang buong mundo ay pwedeng pagharian ni Jinwoo. Inilahad ng Dragon King ang kanyang kamay at sinabing lahat ng ito ay tutuparin niya basta hawakan lamang ni Jinwoo ang kanyang kamay. Ngumisi si Jinwoo habang nakatitig sa kamay ng Dragon King at sinabing huwag siyang patawanin dahil malabo siyang maniwala sa lahat ng mga pinagsasasabi nito dahil kitang-kita niya sa mga mata ng Dragon King ang kagustuhan nitong patayin siya. Sabay na naglabas ng malalakas na enerhiya sina Jinwoo at ang Dragon King habang nakatitig sa isa't isa. Wika pa ng Dragon King na dapat maghanda na si Jinwoo dahil ito na ang kanyang huling palugit. At dito na nagtatapos ang episode 11. Panoorin nyo na din ang episode 12, ilalagay ko na yon sa ating channel. Huwag nyo kalimutan mag-like para maka next episode agad tayo.